Sa pagpapatuloy, isang buwan na ang lumipas nang matalo si Gon sa laban, nagulat si Killua na napakabilis ng paggaling ni Gon sapagkat dapat ay 4 na buwan pa bago ito makarecover ng husto. Gayunpaman may dalang tiket si Killua para sa kanila, niyaya niya si Gon na manood sila ng laban ni Hisoka ngayon. Natuklasan din ni Killua na may 8 panalo na si Hisoka at 3 talo, ngunit ang 3 loses na ito ay hindi niya sinipot. Ang ibig sabihin nito ay hindi pa talaga natatalo si Hisoka sa aktwal na laban. Dagdag pa ni Killua, hindi din biro ang record ni Hisoka at sinasabi pa nga ng iba na taglay nito ang lakas ng isang floor master, subalit makikita kay Gon na hindi ito kinakabahan bagkus ay lalo pa itong nananabik. Gayunpaman nasabi din ni Killua na si Castro ang makakalaban ngayon ni Hisoka, at siya din ang may kagagawa ng knockdown ni Hisoka 2 taon na ang nakakaraan. Subalit habang ang dalawa ay nag-uusap na alala ni Gon ang kanyang kasunduan kay Wing, saktong nasalubong naman nila si Wing at pinagbawalan si Gon na manood. Namangha si Wing na tuluyan ng gumaling ang mga bali ni Gon, pero ang kanilang kasunduan ay 2 buwan kaya't inutusan ni Wing si Gon na magpahinga pa ng husto at pag-aralan na lamang muna ang 10. Kaya naman tinupad ni Gon ang kanilang kasunduan ni Wing, na natili siya sa kanyang kwarto at pinagpatuloy lamang na magsanay ng 10. Samantala nagpa siya si Killua na siya na lamang muna ang manood ng magiging laban ni Hisoka, nang mapanood ni Killua ang interview ni Castro, napag-alaman niya na mataas ang kumpiyansa ni Castro na manalo ngayon sa ikalawang laban nila ni Hisoka. Kaya naman naintriga si Killua at nagpas siyang palihim na pumunta sa kwarto ni Castro, upang mas makilala pa niya ang kasalukuyang kalaban ni Hisoka. Sinubukang i-activate ni Killua ang kanyang Zetsu para maitago ang kanyang presensya, subalit nagulat siya nang magtanong si Castro sa kanyang likuran. Hindi alam ni Killua kung paanong nakapunta si Castro sa kanyang likod, nagpalusot na lamang si Killua na hihingi ng autograph dito, subalit kilala pala siya ni Castro at ganon din si Gon. Wala nang nagawa si Killua kung hindi ay amining naparito siya para malaman ang kakayahan ni Castro, gayunpaman pinuri din ni Castro ang ginawang Zetsu ni Killua, subalit sa lakas ng aura ni Killua ay malayo pa lamang ay ramdam na niya ito. Sinamantalang tanungin na ni Killua kung paanong nakapunta si Castro sa kanyang likod nang hindi niya namamalayan, tumangging sabihin ito ni Castro sapagkat maaaring maglaban sila ni Killua sa hinaharap. Ngayong gabi, magaganap na din ang rematch sa pagitan ni Castro at Hisoka, nagpahayag ng pasasalamat si Castro kay Hisoka sapagkat ito ang naging inspirasyon niya upang tuluyan pa siyang mas lumakas. Nang magsimula ang laban, agad na suntok ni Castro si Hisoka sa mukha at nagbigay ito ng unang puntos sa panig niya. Binalaan ni Castro si Hisoka na sa mga susunod niyang atake ay hindi na siya magpapakita ng awa, ngunit hindi ito alintana ni Hisoka at ayaw pang magseryoso sa kanilang laban. Nagpatuloy pa ang mga pag-atake ni Castro at nagagawang makaiwas naman ni Hisoka, pero nang salagin niya ang sipa ni Castro ay biglang lumitaw ito sa kanyang likod, at na-knockdown siya ni Castro at nagkaroon na ito ng 4 points. Nakabangon din naman si Hisoka at sinubukang unawain kung ano ang katotohanan sa biglaang paglalaho at paglilinlang sa kanya ni Castro, subalit masyado nang naiinip si Castro at ipinakita na ang kanyang teknik na Tiger Bite Fist. Kilala ang teknik ni Castro na ito na kayang pumutol ng kahit ano, at sa pagsugod ni Castro ay mapanuyang ibinigay ni Hisoka ang kanyang kaliwang kamay, subalit naging maingat si Castro at ang kanang kamay ni Hisoka ang pinutol nito. Gayunpaman bahagi pa din ng plano ni Hisoka ang isakripisyo ang anuman sa kanyang mga kamay, at least ngayon naunawaan na ni Hisoka na may kakayahan si Castro na gumawa ng kanyang double gamit ang Nen. Kinumpirma naman ito ni Castro, at nagulat ang lahat ng tao sa arena nang lumitaw ang perpektong kopya nito. Ipinaliwanag ni Wing na gamit ang Nen nagagawang lumikha ni Castro ng perpektong kopya nito, at hindi biro ang ganitong teknik sapagkat nangangailangan ito ng napakalaking enerhiya. Ayon kay Hisoka, nang sumugod si Castro ay nakadama siya ng panibagong presensya, dahil dito nilinaw ni Castro na ang doble niya ang susugod, at pagkatapos siya bilang orihinal, ang nag-aabang ng tamang pagkakataon para umatake. Dagdag pa ni Castro, ang doble niya ay umiiral din bilang pangalawang siya at nararamdaman niya ang bawat pag-atake nito, ang ibig sabihin kinakailangang labanan ni Hisoka pati ang kopya niya upang makamtan nito ang pagkapanalo. Dahil sa mga nangyari, nagkaroon na ng gana si Hisoka sa kanilang laban,
kaya't nagsisimula na itong manabik sa hamon na hinaharap niya kay Castro. Sa lalong tumitinding tensyon, nagawa pang magpakulo ni Hisoka at ang kamay niya ay binalot niya sa isang tela, at nang ihagis niya ito sa ere, ang naputol niyang braso ay tila naging mga baraha. At pagkatapos ang lahat ay pinapili ni Hisoka ng baraha na nasa sahig, at ang mga numero na makukuha nila ay ipinakalkula niya sa binigay niyang formula. Natural na hindi nasundan ito ng mga manunood, subalit kumpiyansa si Hisoka na alam niya ang sagot ng mga tao, at sa kahindik-hindak na magic trick kinuha niya ang barahang ace sa kanyang naputol na braso. Nabigla ang lahat dahil tumpak ang sagot ni Hisoka, gayunpaman ikinainis lamang ito ni Castro at sinunod na putulin na din ang kaliwang braso pa ni Hisoka. Ngunit katulad ng inaasahan ni Hisoka gagamit ng double si Castro para umatake, at sa hindi malaman na dahilan, biglang ang kanang kamay ni Hisoka ay naduktong na. Sa mga oras na ito walang ideya si Castro kung ano ba talaga ang nangyayari, at nang ipaalam na ni Hisoka na alam na niya ang katotohanan sa teknik ni Castro, bumaliktad na ang laban at bakas na sa kanya ang takot. Nanghihinayang si Hisoka na malaki sana ang potensyal ni Castro na maging magaling na kalaban para sa kanya, sa narinig na ito ay lalong nagalit si Castro at muli nang sumalakay, subalit alam na ni Hisoka kung sino ang totoo dahil nagawa niyang mabahida ng dugo ang damit ni Castro. Desperadong umataking muli si Castro at isang lumilipad na kamay ni Hisoka ang sumuntok sa kanya, sa lakas nito wala ng konsentrasyon pa si Castro para makagawa ng panibagong kadoble. At dito na sunod-sunod na tinamaan ng baraha si Castro na nagpabagsak dito, at si Hisoka ang muli ang tinanghal na panalo sa kanilang laban. Habang pabalik si Hisoka sa kanyang silid, nadatnan niya ang kakilala niyang babae na tila isang manggagamot, at habang hawak ng babae ang mga braso niya masasabi na lang nito na malala na talaga ang kabaliwan ni Hisoka. Gayunpaman sinimulan ng gamutin ng babae si Hisoka, at gamit ang mga sinulid na gawa sa nen pinatigil niya ang pagdurugo ng mga braso ni Hisoka. Sumunod ay kinuha niya ang kaliwang braso ni Hisoka, at ginamit ang nen stitches upang mapagduktong muli ang lahat ng ugat laman at pati buto, at ganon din ang ginawa niya sa kanang kamay pa ni Hisoka na talaga naman ikinamangha nito. Siningil ng babae si Hisoka ng 70 milyon sa paggagamot nito, subalit tiniyak ni Hisoka na ipapadala na lamang niya ito sa kanyang bank account. Gayunpaman ginamit ni Hisoka ang teknik niyang bungee gum sa isang tela upang matakpan nito ang peklat sa kanyang kamay, at pinagmukhang tunay na balat ito gamit naman ang teknik na texture surprise. Dahil napanood ng babae ang kabuong laban ni Hisoka kanina, ipinaliwanag nito na gumamit si Hisoka ng teknik nitong bungee gum, upang may sagawa ang magic trick nito upang linlangin ang mga manunood lalong-lalo na si Castro. Sinabi din ng babae na gumamit si Hisoka ng Zetsu upang maitago ang kanyang aura kay Castro, at matapos na matiyak ni Hisoka na kumagit na si Castro sa kanyang plano, dito na ginulat ni Hisoka si Castro sa matinding pagkabigla, kagaya na lamang ng pagkabit niya sa kanyang naputol na braso, at habang nababalot na ng takot si Castro sinamantala na niya itong pinatumba sa laban. Nasabi na lamang ng babae na napaka-perpekto kay Hisoka ng mga naimbento nitong teknik sa nen, gayunpaman pinaalalahanan din ng babae si Hisoka na kailangan nilang mag-ulat sa Yorkview City sa katapusan ng Agosto, at lahat ng miyembro ng Phantom Troop ay dapat naruroon. Samantala habang naliligo si Hisoka, makikita ang kanyang tato na isang gagamba na may number 4, subalit pagkatapos nitong maligo ay inalis niya ang tato, at lumalabas na matagal na palang nagpapanggap si Hisoka na kasapi ng Phantom Troop. 2 buwan na ang lumipas matapos ang pagkatalo ni Gon kay Guido, ngayon ay pinatawag ni Wing si Killua at Gon upang magsanay muli, masaya din si Wing na tumupad si Gon sa kanilang kasunduan. Gayunpaman nagtanong si Killua kay Wing kung paano naman mapapatunayan ni Gon na tumupad nga siya sa kanilang kasunduan. Ipinagawa muli ni Wing kay Gon ang 10, at makikita ang tali sa kanyang daliri ay nagkaputol-putol na. Ipinaliwanag ni Wing na ang tali ang basehan niya bilang patunay ni Gon, sapagkat sa oras na makadama ng nen ang taling ito ay masisira. Gayunpaman dahil hindi pa napapanood ni Gon ang naging laban ni Hisoka, muli niyang pinanood ito sa 3, at sa kanya tinanong kung may sinulid ng aura ba silang nakikita.
Bigo ang tatlo na makita ang pinapahanap ni Wing. Ipinaliwanag ni Wing na gumagamit si Hisoka ng advanced na uri ng Zetsu na kung tawagin ay In, kaya't ito ang dahilan kung bakit hindi nila maramdaman ang aura nito. Para makontra ang In, kailangan nilang gumamit ng Ren at itutuon nito sa kanilang mata upang makakita, at ang advanced technique na ito ay tinatawag na Gyu. Ipinagawa ni Wing kay Zushi ang Gyu. Una muna ay ipinalabas nito ang kanyang Ren at pagkatapos ay inipon nito sa kanyang mga mata, at doon na nagawang makita ni Zushi ang mga sinulid ng aura ni Hisoka. Binati ni Wing si Zushi sapagkat nagawa na nitong maabot ang antas ng isang Nen fighter. Gayunpaman si Gon at Killua ay inataasan niyang magsanay ng Gyu at ito ang kanilang susunod na assignment. Dagdag pa ni Wing, ang bawat tao ay may kanya-kanyang natatanging katangian pagdating sa Nen, pero dahil nagsisimula pa lamang umusbong ang Nen ng ating mga bida, inutusan muna niyang magsanay muna sila Gon at Killua bago ang mga ito ay sumabak sa laban. Maya-maya, nagpunta ang tatlo sa Heaven's Arena upang sila ay magparehistro ng laban sa mga darating na araw, ngunit habang sila ay nasa elevator nadaman na nila agad ang aura ng tatlong kumag. Nais ni Sadaso na makalaban nila sila Gon at Killua, subalit dahil alam na nila Killua at Gon na ang ugali ng mga ito ay ang pag-initan ng mga baguhan, tumanggi ang ating mga bida na kalabanin sila, pero makikita kila Sadaso na may binabalak ang mga ito na masama. Gayunpaman nagtungo na lamang sila Gon sa kanyang silid upang sila ay magsanay ng Gyu, sa loob lamang ng kalahating araw ay nagawa na agad nila Gon at Killua ang teknik na Gyu. Iminungkahi ni Zushi na ipagpatuloy na lamang muna nila ang pagsasanay kinabukasan, at habang papauwi si Zushi, tinambangan siya ni Sadaso sa isang iskinita. Inatake ni Sadaso si Zushi ng palihim, dahilan upang mawalan ito ng malay, at sa kanila kinuha ang sapatos nito. Mabuti na lamang ay nakasunod si Killua upang pigilan ang masamang binabalak ng mga ito kay Zushi. Para hindi na mapahamak pang muli si Zushi, nakipagnegosasyon si Killua kila Sadaso, papayag na siyang makalaban ang tatlo at papanalunin niya ang mga ito, ngunit binalaan niya ang tatlo na hindi nila pwedeng pilitin si Gon na makipaglaban sa araw na gusto nila. Nagpunta sila sa Heaven's Arena at nagpatala si Killua sa ika-29 ng Mayo, isinauli na nila Sadaso si Zushi kay Killua, ngunit nagpabala ulit si Killua na dapat ay tumupad sila Sadaso sa kanilang naging usapan. Ngunit ng gabing ding iyon, ginamit ni Guido ang sapatos ni Zushi patunay na nanganganib ang buhay nito, dahil dito napilitang sumangayon si Gon sa kondisyon ng tatlong kumag. Kinabukasan, nabalitaan na lamang ni Killua na may laban si Gon at Sadaso sa ika-10 ng Hunyo, hindi nagustuhan ni Killua ang balitang ito, patunay lamang ito na hindi tumupad sila Sadaso sa kanilang napag-usapan. Gayunpaman, matagumpay nang natutunan nila Gon at Killua ang teknik na Gyu, binabati sila ni Wing na napakalayo agad ang narating ng level nilang dalawa pagdating sa teknik na ito. At habang papauwi ang ating mga bida, isiniwalat ni Gon ang naging pagbabanta sa kanya nila Guido, nagdulot ito ng galit kay Gon dahil baka gamitin ulit ng mga ito si Zushi para sa kanilang kagustuhan. Nang dumating ang araw ng laban ni Sadaso at Killua, pinagbantaan ni Killua si Sadaso na papatayin niya ito, ayaw nang makita ni Killua ang madugas na pagmumukha ni Sadaso sa gusaling ito, kaya't sa takot ni Sadaso hindi ito sumipot sa kanilang laban at si Killua ang tinanghal na panalo. Sa pagpapatuloy, matapos ang pagkatalo ni Sadaso sa naging laban niya kay Killua, nagpa siya na itong magpaalam at umalis sa kanyang mga kasama, dahil napagtanto niya na hindi ordinaryong bata ang kanilang binangga. Nang matanggap nila Rilvelt at Guido ang pabala, hindi pa din natinag si Rilvelt at nais pa din gumamit ng panduruges sa magiging laban nila ni Killua, sapagkat konti na lamang ay makakamit na niya ang pagiging isang floor master. Subalit biglang lumitaw si Killua, at nagbigay ng pabala sa kanila na dapat ay piliin nilang maging patas sa mga magiging laban, dahil ang kanilang paligsahan ay may patakarang umiiral, kaya naman ang dalawa ay natahimik sa takot at nagpas siyang lumaban na lang ng patas. Maya-maya, hindi na din sumipot si Sadaso sa gaganaping laban nila ni Gon, at habang lumilipas pa ang mga araw tuloy-tuloy lamang sila Gon at Killua sa pagsasanay ng Nen. At dahil malapit nang ganapin ang muling paghaharap ni Gon at Guido, iminungkahi ni Gon na gagamit siya ng kanyang pamingwit at masayang sinang-ayunan naman ito ni Wing. Sa araw ng laban,
Excited ang lahat ng manunood sa magaganap na rematch ni Gon at Guido. Nang magsimula ang laban ay agad na sumugod si Gon at katulad ng inaasahan, nagsimulang umikot si Guido bilang kanyang depensa. Nagpakawala si Guido ng mga trumpo bilang atake, subalit sa pagkakataong ito nagawa ng madepensahan ito ni Gon gamit ang Ren, at nagulat ang lahat sa laki ng pagbabago ni Gon kumpara sa nakaraang laban. Nang ihanda na ni Gon ang kanyang pamingwit, naisipan ni Guido na gagamitin ni Gon ito upang bingwitin ang kanyang bakal na paa at tuluyan siyang mawalan na ng balanse. Inihagis ni Gon ang kawil ng kanyang pamingwit, nagawa ng paraan ito ni Guido upang ito ay magmintis, subalit ang puntirya pala ni Gon ang buong floor tile at inangat ito kasama si Guido. Nang hindi na makatayo si Guido, binasag ni Gon ang bakal na paa ni Guido bilang ganti niya sa ginawa nilang panloloko at sa paggamit nila kay Zushi, dahil dito ay si Gon na ang itinanghal na panalo sa laban. Para sa susunod na laban, si Killua at Rilvet naman ang maghaharap, kahit na alam na ni Rilvet ang kayang gawin ni Killua, mataas pa din ang kumpiyansa niyang siya ang mananalo dahil para sa kanya ay siya ang bida sa Heaven's Arena. Nang magsimula ang laban, agad na tumalon si Killua ng napakataas upang makaatake sa likod ni Rilvet, ngunit agad na umarangkada papalayo si Rilvet gamit ang kanyang wheelchair. Dahil sa nangyari ginamit na ni Rilvet ang kanyang sandatang Twin Snake, at sa bilis ng mga pagpitik ng kanyang mga latigo inaasahan niya na wala nang magagawa pa si Killua. Subalit sa paglapit ni Killua ay nagawa niyang masalo ng madali ang mga latigo ni Rilvet, pero may nakahandang alas si Rilvet at kinuryente niya si Killua gamit ang kanyang mga sandata. Kampante na si Rilvet na tuluyan ng mapaparalisa si Killua, ngunit habang dumadadak si Rilvet ay hinagis siya ni Killua sa ere. Sa taas ng lipad nito nagmakaawa itong saluhin siya ni Killua. Pumayag naman si Killua at sinalo itong kumag, kaya't ang ending ay natikman din ni Rilvet ang sarili niyang boltahe, at si Killua ang itinanghal na panalo sa laban. Pagkatapos ng laban, binati ni Gon si Killua sa tagumpay nito, gayunpaman pinag-iingat pa din niya si Gon sa kuryente ni Rilvet kapag dumating na ang araw ng kanilang laban, habang si Hisoka ay nakatanaw sa kanila at nakikita ang progresong kanilang ginagawa. Sumapit na muli ang araw ng laban, ang maghaharap naman ngayon ay si Gon at si Rilvet, nakahanda na agad ang mga latigo ni Rilvet at sinumulan na nitong iwas-iwas kagaya ng dati. Subalit biglang inangat ni Gon ang floor tile at sa kanya inihagis ito kay Rilvet, sa gulat nito agad itong umiwas, pero lumalabas na taktika lang pala ito ni Gon upang mahuli niya si Rilvet nang hindi ito gumagamit ng sandata. Pinisil ni Gon ang mga kamay ni Rilvet, nang sa ganon ay mabitawan nito ang mga sandata nito, sa pagbabanta ni Gon na gagamitin niya ang mga sariling latigo laban kay Rilvet, nahimatay na ito sa sobrang takot at si Gon ang nanalo sa laban. Habang si Gon ay palabas ng arena, nadatnan niya si Hisoka at tila hinihintay siya, binati ni Hisoka si Gon sa laki ng naging progreso nito kumpara sa dati, at ipinaalam na ni Hisoka na tinatanggap na niya na makalaban si Gon, sa anumang araw o oras pa nitong gusto. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panunood.